Hi! Gutom na po ba kayo? Gutom na kayo? Ako po gutom na rin. Pangatlong diretsong schedule ko na po ito ng misa ako ng 6, 7:30, tapos kayo kasama ko kayo. So muli po, thank you very much for joining our celebration tonight ng ating unang talk ng CLP, Christian Life Program. Welcome po sa ating mga participants. At salamat po at tumugon kayo sa paanyaya natin na maging bahagi ng grupong ito ng Couples for Christ. At syempre, shout out sa lahat ng mga friends natin dyan, lalo po sa CFC, no? Si Fred, ayan, si Bro Reagan. At lahat naman naglalaro tuwing Wednesday, shout out sa inyo. Yun. Mga misis, papayagan niyo po maglaro. Sila Brother Neil, ayan, sila Brother Henry po, ha? Huwag po kayong mag-alala, sila po ay nasa mabuting kamay. Kapag nagpa-basketball po sila kasama ko, nasa mabuti po silang kamay. No? Ayun. Okay, sige po. So, muli, bago na magsimula, thank you very much po, lahat sa participants natin for receiving this invitation po na maging bahagi po ng ating pong napakagandang komunidad ng Couples for Christ dito po sa San Antonio de Padua Parish. Ang Couples for Christ po ay bahagi po ng Commission Family. At nagpapasalamat tayo syempre sa lahat ng mga leaders natin, sa ating chapter, sa ating mga household na rin po. Dahil po, makakaasa kayo na ito po isang organisasyon, pero hindi lang organisasyon kundi pamilya. Sapagkat ang pamilya nito ay tutulungan at nagkadabayan sa mabuti at sa paging mamahirap na challenges ito ng buhay. Tapos syempre, bilang parish priest ko, nagaganap po ko kasi kayo po yung tumugon din sa aming paanyaya na hopefully po maging of service din po kayo sa aming pong parokya. God's love. Palagi natin sinisimulan ang ating mga talk sa tema ng God's love. Actually, maganda intindihin natin, ano ba ibig sabihin ng God's love? At ano ang tinuturo sa atin ito? Praktikal sa pang-araw-araw na buhay. Simulan natin sa salitang love. Sabi daw po ng mga Griego, may iba't ibang uri ng pagmamahal. Una, yung tinatawag po na philia. P-H-I-L-I-A. Philia. Ibig sabihin po ng philia ay pagmamahala ng magkakaibigan. Philia. Kung hari po ay kaibigan ko, yan sila Tita Beng, mahal ko si Tita Beng. Si Tito Jude, friend ko yan, mahal ko yan. Lahat yan, friend ko yan, mahal. Si Brother Neil, kahit na sinasaktan ako niyan, mahal ko yan. Kasi friend ko yan. May pangalawa, ang tawag dito, Eros. E-R-O-S. Eros. Pag sabing Eros, ito may pag-ibig ng mag-asawa. Ayan. So mga mag-asawa po, iba yung level ng pag-ibigan ninyo sa level ng pag-ibigan ng magkaibigan. Sapagkat ang pagmamahal ng magkaibigan, siguro mayroong mga shared interests, parehong mga hilig at gusto, pero yung pagmamahal ng mag-asawa makapangyarihan. Sapagkat ang pagmamahal ng mag-asawa ay bumubuo ng buhay. Sa pagmamahal ng mag-asawa, nagkakaroon ng anak, nagkakaroon ng pamilya. Yan po ang eros, pagmamahal ng mag-asawa. Merong pangatlong pagmamahal. Ang tawag dito, storge. S-T-O-R-G-E. Storge. Pag sabi storge, ito may pagmamahala ng mag-anak. Pagmamahala ng mga miyembro ng pamilya. Storge. Kung paano magmahal ang tatay sa anak, magmahal ang anak sa tatay, magmahal ang mga family members, mga tiyuhin, tiyahin, pinsan, pamangkin, kung paano natin pinamahal sila, tawag dito, storge. At ang storge, ito po yung sabi, pinoprotektahan natin yung sarili natin. Hindi ba ganito pamilya? Poprotektahan mo ang sarili inyo. Dahil kayo ay miyembro ng isang pamilya. Pero may pang-apat na uri ng pagmamahal. Ang tawag dito, agape.
A-G-A-P-E. Agape. Pag sinabing agape, this is God's love. Anong pagkakaiba ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng tao? Maganda tingnan natin, hindi natin na ang Diyos ay iba po sa atin. Ang Diyos, ang pinaka-perfectong nilalang. Sabi nga ni Daniel Padilla, nasa Kanya na ang lahat. Pero mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi po niya sinosolo. Ito'y kanyang binibigay. Ito'y kanyang share. Kaya nga po, ang pinakasikat na verse sa Biblia ay John 3:16. Ano ang pinakasikat? Ano yung sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Actually, mabubuo mo yung salitang gospel galing dito sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His OS, only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. At yan po ang good news. Ang good news ng Diyos natin, nagmamahal. Pero ang tanong, sa anong konkretong paraan natin nakikita ang Diyos na nagmamahal? L-O-V-E, madaling tandaan. Sa mga nagsisimba, nakakiti yung mga nagsisimba, alam na nila na L-O-V-E, madaling tandaan, ibig sabihin, no? Pang-homily ni Father. Letter N, our God listens. Ang Diyos natin ay Diyos na marunong makinig. Paano natin nakikita ito? Pumunta tayo sa isang gospel passage, mga kapatid. Matthew chapter 7, verse 24. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Balikan natin yung passage na ito. Ginamit ni Jesus yung talinhaga ng bahay na tinayo sa bato at bahay na tinayo sa buhangin. Yung bahay na tinayo sa buhangin, obvious, yon ay lulubog, masisira dahil sa flood control project. Joke lang. Masisira dahil hindi matibay ang pundasyon. Pero, ang bahay na tinayo sa bato ay matibay. Kahit anong bagyo at baha, hindi babagsak. Bakit? Dahil siya'y kamag-anak ng kontraktor. Joke lang. Dahil ito ay may matibay na sandigan. At ang sandigan natin ay ang pagmamahal ng Diyos. Kung sino nakikinig sa salita ng Diyos, ay magiging matibay. Ito yung magandang tinuturo sa atin ng pag-ibig ng Diyos. God's love is a love that strengthens. Ang pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal na nagpapalakas. Naku po, naalala ko ito, tinuturo ko ito sa school, natuturo ko sa ng philosophy. Meron po tinatawag na falling in love. Ewan, narinig na ba ito? Sabi lang po, there are 3 stages of love. The first stage of love is falling in love. Yung falling in love, kaya nga falling, wala kang control. Pag falling in love, gandang-ganda ka, gwapong-gwapo ka. Hindi mo makontrol ang sarili mo. Gusto mo makita palagi. Gusto mo makausap palagi. Gusto mo makiss palagi, mahal palagi. Wala kang control. Kaya nga falling in love, di ba nahulog ka, wala kang control? Pero may sinasabing pangalawang phase. Falling out of love. Ano yung falling out of love? Nangyayari to? Alam ko po, mga Mr. Mrs. sa experience na to, pag lumabas na ang tunay na kulay ng iyong Mr. o Mrs. Pag lumabas ang tunay na kulay, minsan nawawala na yung feeling nung una kayong nagkakilala at nagkakita. Kapag umuutot na si Mr. nang walang pasintabi, kapag hindi na marunong mag-flash sa kubeta, pag pinag-aaway nila kung saan may pinutin ng toothpaste, sa dulo o sa gitna,
Pag pinag-aawayan na natin, oras. Pag pinag-aawayan natin, effort. Pag pinag-aawayan natin, yung mga preference natin. Kanina sa homily ko, di ba? Yung, ano ito? Kay Boy Abunda. This or that. Di ba? Kuwari, tatanungin natin yung mga Mr. at Mrs. Day or night? O, may sumagot ng day, may sumagot ng night. Di ba? Staycation or vacation? May nagsabi staycation, may sabi vacation. Di ba? Sabi nga, no? Cake or ice cream? Bahay, nagkasundo na sa ice cream, no? Sabi daw po, ang lalaki at babae, maraming pagkakaiba. Isa-isayin ko mamaya sa talk. Pero ito yung unang pagkakaiba. Women talk more. Men talk long. Pansinin nyo. Ang lalaki pa nagsalita, mahaba. Parang pare. Kaya siguro lalaki pare. Kasi sermon. Mahaba magsalita ang lalaki. Tama po? Pero babae madalas. Ang lalaki magsalita yan, isa lang. Kung wari may problema sa bahay. Once nang sasabihin ng lalaki yan, hindi yan ulit-ulit. Pero babae, no, only. Ulit-ulit yan. Men talk long, women talk more. Kaya kailangan natin makinig. Ano po ba yung ginagawa ng mga kabataan ngayon? Di ba gumagawa sila ganito? Ano po ito? Burger. Pero pag ganito, heart. Pansinin niyo po ang shape ng puso. Ang puso po ay shape po ng tenga. Actually, dalawang tenga daw ito na pinagdikit. Sabi daw po, kaya daw ang Diyos gumawa ng dalawang tenga at isang bibig sa tao para mas makinig tayo kaysa magsalita. At the same time, sinasabi daw po, sa salitang heart, H-E-A-R-T, merong salita sa gitna. Ano yun? Ear. Kaya po nagmamahal, marunong makinig. A loving person listens. At mga kapatid, ang pakikinig po, hindi po ito limitado sa pandinig lang. Minsan nasa pandaman din. For sure, you've seen your parents grow old. Minsan po yung mga magulang natin nakakabilib. Kasi po mga magulang, minsan, yung mag-asawang matagal nagsasama, hindi na kailangan ng salita. Alam na ano yung gagawin. Tama nga yung awitin, you say it best when you say nothing at all. Ang magulang ko po nakakatawa. Wala naman siguro nakakilala sa magulang ko dito, pwede ko sila ilag-ilag. No? Ang parents ko po, kapag si Papa mainit ang ulo, alam na ni Mama gagawin. Magluto. Pag si Mama marami ng kuda, marami ng daldal, ano yung gagawin ni Papa? Magtatago niya sa kwarto. Hindi na sila mag-aaway. Alam na nila, may pakiramdaman na. At yan ibig sabihin ng love. Ang Diyos natin marunong makiramdam. Alam ng Diyos kapag may problema tayo. Alam ng Diyos pag meron tayong binibitbit at dala. Alam ng Diyos pag masaya tayo. Kasi siya ay Diyos na nakikinig at marunong makiramdam. Our God is a God who listens. May video po ako. Ito po yung commercial ko galing sa Thailand. Hindi ko lang alam, tama ba itong commercial ko? O tama. Ito po yung commercial na galing ko sa Thailand. Ito po ay kwento po ng mag-asawa. Nasabi ko nga po, minsan po, hindi na kailangan makinig. Alam na yung gagawin. Lala po ang context sa commercial na ito, babae po, meron po Alzheimer's. Panoorin po natin. ชื่ออะไร คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญส่ง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น
ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาด ตลกขี้บ่นขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตใครอ่ะเดินเล่นเหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ ไทยประกันชีวิต Cute, no? Hello. Hello, yan. Commercial and insurance. No? Pero yun namang maganda dito, ang Diyos nakikinig. At dahil nakikinig siya, hindi siya nakakalimot. God listens and does not forget. Bakit? Kasi po ang Diyos, pag nakinig, papasok sa tenga, aakil sa isip, bababa sa puso, dadaan sa kamay o sa katawan. Ang tao mo, kakaibang pakikinig natin eh. Papasok sa tenga, tapos lalabas sa kabila. Maganda itong video to. I love showing this to mga ganitong gatherings po ng mga couples. Kasi po pinapakita sa atin, our God is a God who doesn't forget because our God listens. Ang Diyos marunong makinig. At ang hamon sa atin, makinig tayo sa bawat isa. At sana huwag lang makinig, kundi pumasok sa isip, pumasok sa puso, maalala. Listen to remember. Letter L, listen. Letter O tayo. O is offer. Our God is a God who offers. Ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay. Balikan natin ang scripture passage galing kay St. Paul in his letter to the Philippians. Rather, he emptied himself, becoming obedient to death, even death on the cross. Offering. Na-homily ko lang ito nung minsan, di ko alam kung naalala nyo, nakakalimutan nyo na. Sabi daw po, may tatlong klase ng pag-ibig. Una, yung pag-ibig ng hayop. Ang hayop, pag magmahal, take and take. Kuha lang ng kuha. Pangalawang klase ng pag-ibig, ang pag-ibig ng tao. Kung ang animal, take and take. Ang tao ay give and take. Transaction. Pero ang Diyos daw, kakaiba magmahal. Hindi siya take and take, hindi siya give and take, kundi give and give.
Next natin, difference between man and woman. Man is transactional. Woman is relational. Anong ibig sabihin ito? Ang lalaki, alam niya ang kanyang hihingin. Alam niya kung anong kanyang kailangan. Pero ang babae, goes beyond what is asked. Kasi ang gusto ng babae, relasyon. Halimbawa, hihingian mo yung mister, pagtimpla mo ako ng kape. Sabi ng mister kay miss, pagtimpla mo ang kape. Si misis, pagtitimpla yan ng kape. Pagtasimpla ng kape, uupo yan sa tabi at may pagkwentuhan. Pero ang lalaki, hindi niya ma-appreciate. Kasi ang hiningi lang niya ay kape. Hindi niya hiningi lang kwentuhan tayo. Mali ba na lang kung sasabihin niya, Hang, kuha ka ng kape, kwentuhan tayo, kapihan tayo. Sa bahay po, meron kami tinatawag, kung meron kami activity ng pamilya, coffee time. Ang coffee time kaya po may acidic lahat, no? Alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon. Magagawa si mama ng kape. Eh, meron kami yung dolce gusto, yung espresso. Sarap yun eh. Tapos doon, si Papa, pag sabi ng tao, coffee time, ibig sabihin yun, makikipagkwentuhan. Kaya kapag may coffee time, itong rule namin sa bahay, bawal mag-cellphone pag coffee time. Oo, talagang makikipagkwentuhan kami, magtatanong si Papa sa akin, kamusta ang parokya mo? Bayad na ba yung utang mo? Yung mga tanong na, may occupancy permit na ba yung building na yan? Diba? Yun yung sasabi natin, relational. Pero nga po, ang lalaki talaga sa totoo lang po, transactional. Meron po kaming helper dito, si Jinky. Wala si Jinky, di ba? Pag si Jinky, sinabihan ko, paghanda mo ako ng agahan, handa niya ako ng agahan. Pag tapos ang magagahan, ang expectation ko, niligpitin na niya. Pag di niya niligpit, magagalit na ako. Kasi yung transaction, what I ask, you do. Pero sa babae, relation, hindi lang basta yung hiningi at binigay, kundi merong lambing. Speaking of lambing, yan ang lambing. Naglalambingan, may lambing sa pagmunsam na ron. Ang Diyos ay Diyos na malambing. At ang paglalambing ng Diyos ay pagbibigay. God's tenderness, God's way of giving is actually seen in His offering, in His giving of self. Nahoming mo na rin ito. Hindi ko alam kung maalala niyo pa. Nagkaroon ng party sa isang farm. May baboy, may baka, may manok. Magpapaparty sila. Sabi nung manok, magbibigyan ko ng 1 dosen ng itlog. Sabi nung baboy, magbibigyan ko ng 3 galon ng gatas. Tumingin sila sa baboy. Ikaw ano mabibigay mo? Sabi ng baboy, sige na nga, bibigay ko na sarili ko. Bakit? Pag gusto ng amo ko ng liyempo, mawawalan ako ng tiyan. Pag gusto ng amo ko ng crispy ulo, pupugutan ako ng ulo. Pag gusto ng crispy pata, mawawalan ako ng paa. Sige na nga, ibibigay ko na ang aking sarili. Sabi daw po, sa bawat organisasyon, sa bawat grupo, ako ba sa langit at tamaan, mabubulan sana, no? Sa CFC, may 3 levels of service. 3 levels of offering and giving. Unang letter C is compliance. Compliance. Pag sabi compliance, pag hiningi sa'yo, gawin mo. Meron tayong chapter, meron tayong household, meron tayong prayer meeting, meron tayong cow, kailangan mong umattend. Kailangan mong gawin. Kasi member ka. Compliance. Ano yung pangalawang letter C? Yung next level of offering. You call this contribution. May ambag ka na. Tumutugtog ka na. Hindi ka na attending. Nag-aayos ka na ng pagkain. Hindi ka na attending. Nag-MC ka na. Nag-organize ka na. Naghahanap ka na ng speaker. Kinukulit mo na si Father Kevin. Contribution. Pero may pangatlong letter. Tatlong level. Letter C din. Commitment. Our gospel reading for this Sunday is about commitment. Na-homily ko yan kanina, di ba? Yung commitment means,
When you say yes, mean yes. When you say no, mean no. There is no middle ground for yes and no to a committed person. Pag niyaya ka, mag-CLT ka. Yes or no lang. Tayong Pilipino, wala tayong meron tayong middle ground. Text ka, CLT ka. Sige, titignan ko. Di ba? Sige, susubukan ko. Sige, pag-iisipan ko. May middle ground tayo. Pero sa commitment, there is no middle ground. It's either a yes or a no. Oo o hindi. Yes or no question lang yan. Sabi nga sa Senado, ano yung sagot? I invoke my right to self-discrimination. Self-incrimination. Wala pong ganun. Oo, hindi lang. At ang Diyos, ang sagot, palaging oo. At kung may hindi ang Diyos, ang hindi niya, ang no niya, ay sa kasalanan. Yan din po ang mag-asawa. Ang yes natin is always God's will. Our yes is always for the good. Our yes is always for love. Our yes is always for giving of oneself. Offering. Ano ginagamit natin kapag tayo nag-offer? Kamay. Ito po ay video na madalas na-share ko sa mga talks ko po. Alam niyo po, depende kung kanino kamay nakalagay ang isang bagay. Ang title po nito, In Whose Hands? Kaninong kamay? Ang isang bagay nagkakaroon ng halaga, depende kung kaninong kamay mo inilagay. Panoorin natin ito. Whose hands it's in pala? Yan. Depende kung kaninong kamay yan nakahawak. Kanino mo binibigay ang iyong kamay. Hindi ba ito yung ating expression ng mga Pilipino? Kapag mamamanghikan, hihingiin ko po yung kamay ng aking
mapapangasawa o minamahal. Pero yun nga po hindi lang naman kamay ang binibigay mo, kundi buong pagkatao mo. Binibigay mo yung buong sarili mo. Yan ang ibig sabihin ng offering. And our God gives not only His hands, but His entire self to us. A loving person is an offering person. V na tayo. Nakakalakati na tayo. V, value. Our God values. Tingnan natin yung sa Romans chapter 5, verse 8, mga kapatid. But God demonstrates His love, His own love toward us, in that while we're still sinners, Christ died for us. Nagkaroon ng halaga ang buhay natin dahil sa pagbibigay ng Diyos. Maganda yung salitang mahalaga. Yung salitang mahalaga may dalawang mabibigwit dito, mahal at alaga. Pag mahal mo, inaalagaan mo. Pag inaalagaan mo, kasi mahal mo. Kasi minsan, mahal tayo ng mahal, hindi naman tayo nag-aalaga. Alaga tayo ng alaga, hindi naman tayo mahal. Pero magandang paalala sa atin ito, yung pagpapahalaga, valuing. May nabasa po ako sa Facebook. Sabi daw po, yung bote ng mineral water, 10 piso sa sari-sari store. Yung bote ng mineral water, pag dinala mo sa Araneta Coliseum, nagiging 50 pesos. Yung bote ng mineral water, isakay mo sa aeroplano, magiging 100. Imagine that, my dear friends. Anong lesson dito? Depende kung nasaan ka, andun ang halaga. At sana po, sa pagmamahala ng mag-asawa, yung halaga ay hindi mababa, kundi palaging mataas ang value. Speaking of value, pangatlong pagkakaiba ng lalaki sa babae. Yan na. Sa tingin mo, sino mo ang mas madalas tumingin sa salamin? Lalaki o babae? Puro ba't yung babae sumagot na lalaki? Yung lalaki sumagot ng babae. Ito po ang sagot. Ang babae madalas tumingin sa salamin. Pero ang lalaki, pasimple yan tumingin sa salamin. Di ba? Maniwala ka kahit yung mga salamin sa kotse. Di ba? Sabi daw po, bakit? Kasi, ang mas concerned daw po sa self-image is the man more than the woman. Kasi ang lalaki, sa psychology, ang tingin niya sa kanyang sarili, alpha. Alam niyo alpha? Siya yung palaging nasa ibabaw. Always on top of the situation. Kahit part of being on top of the situation, you need to carry yourself well. Ito po magandang tanong. Ang lalaki, tuwing kailan bumibili ng sapatos? Kapag masisira na. Ang babae, tuwing kailan bumibili ng sapatos? Kapag uso o kaya may sale. Pero, ang lalaki, magpalit na yan ng gadget, magpalit na yan ng sapatos, magpalit na yan ng gamit, pero, nagpapalit pa yan ng brief. Yung brief niya noon, yun pa rin hanggang ngayon. Tama po? Value of bacon. Yun ang value, joke lang. Pero po kasi iba rin yung value system ng lalaki sa value system ng babae. Naalala ko itong kwentong ito. Kwento po ito ng mga Griego. Ito po'y galing po kay Plato. Plato. Sabi daw po, ang tao, nung nilikha, nung unang panahon, 4 ang paa, 4 ang kamay, 2 ang ulo. Pero dahil daw yung tao, gusto maging Diyos, nagbigay ang Diyos sa sumpa, hinati yung lalaki at babae. Kaya tigdalawa lang po ang ating paa, 2 ang ating kamay, 1 lang ang ulo. Ang goal daw ng tao, habang nabubuhay, hanapin yung kanyang karugtong.
Hanapin nyo kayang missing piece. Kaya meron tayong tinatawag na soulmate. May mga tao na habang buhay sila, naghahanap ng missing piece. May mga tao na hahanap agad. May mga tao matagal bago mahanap. May mga tao dito hindi nahahanap ang soulmate. Siguro kami mga pari, no? Ang soulmate namin, si Lord na lang. Pero po ito po yung katotohanan ng buhay. Habang tayo nabubuhay, we are incomplete. We find that which will complete us. Hinahanap natin kung kumpleto, magpupulong sa atin. At mga kapatid, sana po nahanap niyo na po yung inyong kabiyak, yung inyong pinagkamamahalang, inyong misteroisis. Siya po sana yung missing piece ng buhay ninyo. Missing piece, hindi extra piece. Naalala mo, no? Di ba sabi ni Lord, love one another. Sabi ko, love one another, but do not love another one. Iba yun. Tapos alala ko yung kwento, ito po totoo po ito, meron pong kinasal dito. Ano po ang kanilang love story? Wala naman siguro dito yun, ano? Ang love story nila, magkapit bahay po sila. Alam po, sabi ko, biblical ang inyong pag-ibigan. Kasi ang inyong motto, love your neighbor. Pero mga kapatid, ito yung ibig sabihin ng valuing, pagpapahalaga. Lahat may halaga. Pero merong mas mahalaga at yun din minsan mas mababa ang halaga. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang inyong pagmamahalan. At ang Diyos na nagmamahal sa atin, nagpatuturo sa atin how to value one another. Gusto niyo ng video ulit? Ang daming video. Okay. Sige, ito po yung kwento po. Alam niyo po, minsan ng tao, marami tayong trauma sa buhay. Kaya minsan nahihirapan tayo magpahalaga kasi may mga trauma po tayo. Sa Griego, fear is translated as phobia. Phobia. Ano po bang phobia ninyo? Di ba kapag meron kang fear of closed spaces, claustrophobia. Pagtakot ka sa tubig, hydrophobia. Applicable din po sa hindi mahilig maligo, hydrophobia. Ito po, may phobia po siya sa aso dahil sa hindi magandang karasan. Pero hindi natin nalaman na yun pala yung magbubukas ng kanyang puso. Nagkaroon ng pagpapahalaga, natutunan ng pagpapahalaga kahit sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay. Panoorin natin. หมอครับช่วยด้วยครับหมาผมโดนรถเฉี่ยวครับ เดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมอดูให้ค่ะ น้องโดนข้างไหนนะคะ มาจากด้านซ้ายครับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นความฝันจากสิ่งที่เธอกลัวที่สุด เขาไม่การหรอกลูกเขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเอง ค่ะอิ่มๆนะลูกแม่
ความรักที่เธอให้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มันยอมที่จะมีชีวิตต่อไป และมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอ โอเลี้ยงมานี่แล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณครับหมอ ไม่เป็นไรค่ะ หลายๆคนจมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิต แต่เธอเลือกที่จะนำสิ่งดีๆในช่วงเวลานั้น มาเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึงความฝัน Commercial siya ng bangko. Diyos ko po. Alam niyo po, pag pinapalabas ko to, nakikita ko iba umiiyak. Sabi ko, bakit yung tao umiiyak kapag yung aso namamatay? Pero pag yung kapwa-tao yung namamatay, wala lang. Seryoso po ito, real talk lang, no? Kasi sabi ko po, bakit minsan we are attached to animals, pero to human persons who are suffering, human persons who died, parang hindi tayo masyado nakaka-attach masyado yung kana, no? Kaya pag yung mga palabas palagi sa cable, no? Mga palabas kasi, sino to? Yung aso naman, no? Sino? Doggo planters, may mga aso na papalabas, umiiyak yung tao. Pero pag yung tao namatay, wala lang. Valuing. Alam niyo mga kapatid,
at ang hamon sa atin po yung pagpapahalaga. Kung pinapahalaga natin ang mga hayop, sana pahalagahan din natin ang kapwa-tao. Lalo-lalo po kung yan po ay asawa mo. Baka mamaya, mas mahalaga pa yung aso kaysa sa asawa. Kaya naalala ko po, lalagyan ko lang yung magulang ko. Yung tatay ko po at nanay ko po, hindi po sila pwede mag-abroad magkasama. Bakit? Kasi may alagang aso. So yung isa kailangan maiwan. Kaya nga di ba yung nasa Facebook, nag-alaga ka ng aso para may bantay sa bahay. Ngayon, di ka makalis sa bahay kasi wala magbabantay sa aso. Ano ba yan? Value. God values may pagpapalaga. Last na tayo. Letter E, encounter. Our God is a God who encounters. From Mark chapter 1 verse 17, come after me and I will make you fishers of men. Tandaan natin, bakit maraming followers si Jesus? It's because of his encounter with these people. Some became apostles, others disciples, others fans. Pero napalaga po na encounter, bakit? Kasi po, we only learn to love another person through encounter. Sa psychology, meron po tinatawag na fishbowl theory. Ano yung fishbowl theory? Yung sa fishbowl daw, yung goldfish, pag may dalawa na goldfish, palagi sila nakikita, nagkakainlaban yung goldfish na yan. Ganon din daw po sa tao. May goldfish, may fishbowl theory. Sabi nga, mas madalas kayo makita, malamang sa malamang magkakadevelopan yan. Di ba meron tayong kasabihan? Constant dealings create feelings. Kaya nga po palagi kong tinatanong sa canonical interview sa mga ikakasal, gano'n nila kadalas kakilala isa't isa. Yung iba po ang tagal-tagal na nila magkasama, 12 years, 13 years. Sabi ko, hindi ba ka nagsasawa sa isa't isa? 12 years mo kasama yan? 12 years mo kasintahan yan? High school pa lang kayo na hanggang college, hanggang nagtrabaho at ngayon kakasal na kayo, hindi ba kayo nagsasawa? Magaling sabi ng isang in-interview ko, pagmahal mo, hindi ka madaling magsawa. O ano, when you love someone, it is hard for us to experience pagsasawa. Si Jesus, palagi kasama yung kanyang mga apostles. Hanggang sa huli, nag-iwan naman yung mga apostles, di ba? Pero, yung encounter na yan, tuloy-tuloy. Kahit yung muling nabuhay si Jesus, yung ma-encounter with the disciples, yun yung love story nila. And let us also remember that our God is a God who never tires encountering us. Ang Diyos natin hindi nagsasawa na tayo ay makasalamuha. Gusto yung video ulit? Tawa-tawa na sa video ko, no? Ito pa yung video po galing po sa Thailand pa rin. Ito yung sinasabi ko, minsan ang Diyos gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan. Kung kayo talaga, panoorin natin. เอาลูกชิ้นไม้หนึ่งนะลุงนี่ครับ เริ่มต้น ครับ เ
ช่วยไหมครับ ค่ะ Commercial na naman ang bangko. Pero maganda yung kwento palagi ko na pinapalabas ko kasi, di ba, dahil dun sa aso, nagkaroon ngayon ng meaningful encounter yung lalaki at yung babae. What more with the Lord, who encounters us, both in a good and not so good of our lives. We just have to open our eyes. God's love. L-O-V-E, madaling tandaan. Letter L? Listen. O. Offer. V. E. Encounter. Our God listens, offers, values, and encounters us. Yan ang Diyos natin. Ganyan siya magmahal. Therefore, we should listen, offer, value, encounter God every day. Listen, offer, value, encounter your spouse every day. Listen, offer, value, encounter your children every day. Listen, offer, value, encounter your community every day. Listen, offer, value, encounter one another every day. So, muli po, God's love. Sana po, tularan natin ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Good evening po sa inyo lahat.